Kukunin nga ba ng San Miguel Beer ang 6'8 player na si Mario Barasi bilang magiging backup center nila? Itong si Barasi, kung inyong magugunita, ay kinuha o dinraft ng Barangay Hinebra doon sa second round pero hindi na nabigyan ng kontrata. Kaya nga ngayon ay may posibilidad na baka San Miguel na ang kukuha sa nasabing player. Gawin naman nila ito na backup center para kay Junmar Fajardo. Sa ngayon kasi ang San Miguel ay naghahanap ng iba pang players na maidadagdag dito sa kanilang roster at kabilang na nga dyan itong si Barasi. Kung sakasakali na makuha ito ng San Miguel, magiging magandang addition yan para dito sa kanilang lineup, lalo na at alam naman natin na itong San Miguel Beer ngayon ay gusto masiguro na yung mga injuries kay Junmar Fajardo ay hindi na mauulit, at if ever nga na ma-injure ito ay meron naman silang makukuha at magagamit ng mga backup players. So hindi na nakapagtataka na gusto nilang ma-acquire ang serbisyo ng nasabing center. Siyempre alam naman natin na dito sa PBA, pagdating sa mga tinatawag na big men, yan ay bihira kang makakita ng mga 6'8", 6'10 na player. So pag merong available, kukunin nila kaagad-agad. Kaya hindi na nakapagtataka na itong si Barasi ay isa doon sa mga players na gustong i-acquire ngayon ni Coach Leo Austria. Bukod dito kay Barasi, nagiging very impressive daw itong si Chris Miller ayon dun sa mga reports. At hindi na nakagugulat na ito'y gusto talaga na sabihin nating i-consider ng marami na magiging steal of the draft. At marami nga nagsasabi na swerte ang San Miguel Beer at nakuha pa nila ito. Pero ang tanong na lamang ay kung mabibigyan pa ng playing time ang nasabing player, dahil alam natin yung position ni Miller sa San Miguel na shooting guard small forward ay loaded na dahil nandiyan si CJ Perez, si Jericho Cruz, pati na itong si Marshall Lassiter at si Don Trollano. So yan ang magiging magandang challenge kay Coach Leo. Ito namang Converge Fiber XS, alam na natin na sumuko na sila dito kay Mikey Williams at mukhang hindi talaga pumapayag dito si Mikey doon sa mga ino-offer ng Fiber XS. So ang magiging tanong na lang ngayon ay kung posible nga kaya na itong si Chris Banquero naman ang kukunin nitong Converge Fiber XS para magkaroon sila ng isa pang additional point guard. Nakapanghihinayang kasing nangyari dito sa Converge na pinamigay nila si Jordan Heading na isa sa, walang duda, isa sa pinakamahusay na point guards ngayon sa PBA. Actually, pang international ang laro nito. Ay pinamigay nila sa TNT Tropang 5G ng literally walang kapalit dahil hindi pala assured na itong si Mikey Williams ay pipirma ng kontrata. Kaya nga medyo yan ang nakasabihin nating nakapanghihinayang na nangyari dito sa Fiber Xers. So if ever nga nakakailanganin pa nila ng isang point guard at sa tingin ng karamihan mukhang kailangan talaga nila, mas mabuti na kunin nila ang serbisyo nitong si Chris Banquero mula sa Meralco. Dahil ang problema naman ng Meralco Bolts ngayon, sobrang dami ng point guards nila. Nandiyan si Chris Newsome, si Aaron Black, itong si Chris Banquero, si Kurt Rayson, nandiyan din, pati na itong si Anjo Karam, yung bago nilang recruit na si Jason Brickman. Puro point guard ang lineup ng Meralco, kaya kinakailangan talaga nila ngayon na mag-unload ng iba, at pwede nga ito si Chris Banquero dito sa Converge Fiber Xers. If ever mangyari ang ganitong klaseng trade, sigurado naman na magiging magandang kalalabasan nito para sa koponan ni Coach Delta Pineda, dahil alam natin na ito si Delta Pineda naman ay hindi yan pipili ng player kung sa tingin niya hindi ito makapag-contribute dito sa kanilang sistema. Kaya sigurado na magiging very interesting ang mga susunod na araw kung sakasakaling mag-inquire at kumuha ng additional players itong si Coach Delta Pineda, katulad itong si Chris Banquero, para maidagdag dito sa roster ng Fiber Xers. Ang Barangay Hinebra naman ngayon, ang balita ay baka ilagay dito sa starting 5 nila itong si Sunny Estil, yung kanilang rookie, dahil mukhang seryoso daw itong si Coach Tim Cone na bigyan ito ng pagkakataon para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Pumirma ng 1-year contract itong si Estil at mukhang gusto siguraduhin ni Coach Tim Cone na ito isang player na mabibigyan nila ng oportunidad na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. Hindi naman to nakapagtataka dahil nagkulang nga sa big men itong Barangay Hinebra nung nawala si Jamie Malonzo. So itong si Sunny Estil, yan ang pagkakataon para maglaro dito. Sabihin natin na medyo undersized itong si Sunny Estil sa height niya na 6'3". Pero pwede itong maging small forward, pwede itong maging power forward kung small ball ang lalaroin ni Coach Tim Cone. Kaya nga magiging maganda ito para sa Barangay Hinebra kung sakasakali. At alam din natin na ito si Sunny Estil naman, meron niyang gustong patunayan dito sa Barangay Hinebra. If ever maging
Isa dito sa mga tinatawag natin na magandang example ng paggamit ni Coach Tim Cone ng player ay ito ng kay Sonny Estile. Natitiyak natin nagagawa niya ng paraan ni Coach Tim para ipakita sa lahat na talagang siya ay isa doon sa mga deserving. At maraming nagulat kasi nung kinuha to ni Coach Tim Cone, pero ngayon may chance na si Sonny Estile na ipakita sa lahat na deserving talaga siya dito sa pagkuha ng Barangay Ginebra. Kaya nga ngayon makikita natin dito talaga na itong Ginebra ay magiging isa doon sa mga teams na panonoorin talaga ng mga tao dahil hindi lang sa traditionally popular sila, kung hindi dahil na rin dito sa mga gagawin nilang mga aksyon para ipakita na si Sonny Estile talaga ay deserving na maglaro sa Barangay Ginebra. Una nilang makakaharap itong Magnolia Chicken Templado at alam natin talaga na magiging matindi yung labanan dyan. Ito si LA Tenorio at si Coach Tim Cone. Kaya nga dito talaga natin masasabi na magiging ready itong mga nasabing koponan para dito sa mga susunod na araw. At ang huli nating report ngayon ay ito raw Pure Blends. Ang dadali nilang pangalan dito sa PBA ay Titan Max at sinabi ng kanilang may-ari na si Brian Canotok na hindi sila magiging farm team o feeder team at talaga daw sila ay magiging tinatawag na independent team ngayon. Marami masabi natin magiging skeptical dito pero sabi nga nila, kinakailangan bigyan natin ng benefit of the doubt itong Titan Max na talagang yan ang magiging tinatawag na kanilang lineup. Kung titignan natin yung lineup naman itong Titan Max, talagang malakas sila. Kaya hindi naman siguro nakapagtataka na very confident ito si Coach John Cardel na makapagbibigay sila ng magandang laban. Pero syempre lahat ng gagawin nila ay magiging under scrutiny dahil gusto siguraduhin talaga ng fans na sila ay independent team at hindi yung magiging puro sa SMC na lang ibibigay yung mga top players. At yan naman talaga ang kagustuhan lang ng mga tao, maging independent team itong Titan Max para naman maging maganda ang labanan dito sa PBA. Ngayon naman, dito talaga natin pwedeng masabi rin na itong lineup ngayon ng koponan ni Coach John Cardel ay isa sa mga pinakamahusay. Sa PBA, dahil nandyan of course si Joshua Monson, si Calvin Abueva, si Cade Flores, yung kanilang rookie na si Chris Kuhn. So meron naman talagang ibubugayan, sabi nga nila, na kinakailangan na lamang talaga ipakita nila na magiging ready sila dito sa paglalaro at dito sa magiging mahigpit na kompetensya sa PBA. Dahil syempre hindi biro yung magiging tawag natin competition dito lalo na. At alam naman natin na yung labanan dito ng mga players ay matindi talaga. Kaya naman ito si Cardel ang magiging sabihin natin kinakailangan para maging successful siya ay maibalanse ng tama yung lineup ng kanyang mga koponan para ipakita talaga na sila ay magiging ready na pag gumawa sila ng hakbang para maglaro na dito sa PBA ngayon. Binabati natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni Joshua Giray, si RG Bueno, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si Ireneo Salangsang, si Dalmacio de Guzman, si Dexter Domer, si Enju, si Michael D, Anthony Alon at ang iba pa.